Alright, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon itong, sinabi ni Harry Roque. Ah, ito kasi sabi ni Harry Roque, ito. Ang bagong Pilipinas, kulelat pa rin sa Global Opportunity Index sa kabila ng sandamukal na pagbiyabiyahe ni PBBM. Good job dahil mas mababa pa rin ang Cambodia. Soon, tayo na ang magiging pinakakulelat. Give it another 6 months. Hoorah! Ah, Walang iya ka, Harry Roque. Sarap mo sa bunu. Asan ba si Attorney Glenchong? Pasasampal ko to. Sasabihin ko, eto si FL, tumaba. 'Di ba? Isipin mo ganitong klase ng Pilipino. Human rights lawyer yan, human rights advocate yan. 'Di ba? Tapos tuwang-tuwa na bumabagsak ang performance ng gobyerno. Hmm. Now, ito yung ano nga ba ang Global Opportunity Index? Ang Global Opportunity Index, ito po yung parang barometro or benchmark na kung saan it's very comprehensive, malawakan yung ginagawa nila na mga pagre-review sa iba't ibang gamit yung iba't ibang mga aspeto. Okay, ito yung benchmark for international investment conditions, mga like yung vital, doon yung mga mahahalagang bagay na kinakailangan ng mga investors para sila po ay madirect, no, imbis na pumunta pa, lumingon pa sa ibang kapitbahay natin, maaakit na natin sila. So tinitingnan nila dito, ano ba ang mga naging aksyon ng gobyerno, bawat gobyerno sa buong mundo. And then they rank it, depende po kasi sa perception ng mga mangangalakal. Okay, marami silang mga tinitignang mga factors. And apparently, ang ating bansa po ay, napunta po tayo dito sa ranking na pang-91 po tayo ngayong 2024. At ang Cambodia, dito po ito sa East Asia. Kaya meron kayo nakikitang, actually hindi po East Asia 'to, East Asia and Indo-Pacific. Okay? Meron diyang Cambodia, Sri Lanka, Vietnam, India, 'di ba? Oops, eto, 'yan. Ranking on GOI component, top 10 countries in, etong END, ito po ay, ibig sabihin ng END, yan po ay Emerging and Development or Developing Country. Okay? So far, ang ganda ng posisyon po sa global ranking ng Malaysia 27, Thailand, oh, tapos China, 'di ba? And then Indonesia, Vietnam, India, Mongolia, Sri Lanka, Philippines, and then Cambodia. Pero tong grupo natin, ang average ranking po natin is 63.9. Okay, and then yung business perception, okay, economic fundamentals, financial services, institutional framework, international standards, and policy. So ito yung mga kayo mga kumbaga legend nila kada kulay-kulay. Okay. Dito naman po sa top 20 po sa global, yung kanyang among China hindi naman po nakapasok. Okay? So ang nangunguna rito ay Denmark, Sweden, Finland, America, UK, Netherlands, Germany, and so on. Panghuli nila diyan ay ang Iceland. So wala si China sa global. Ito namang pinakikita rito, ang laki ng innovation. Innovation po pinag-uusapan dito. Ano ba ibig sabihin ng innovation? Yung mga pagbabago na para maisabay ang maisabay sa pagbabago rin ng panahon. Yung like ng sinasabi ko palagi na ang ating constitution dapat po ito ay flexible. Bakit? The constitution must be updated
Okay, to the changes and demands of time. Yun ang lagi kong sinasabi. Kailangan flexible tayo para madali itong ma-update na makasunod sa mga pagbabago at pangangailangan ng panahon. Well, in so far, when it comes to standard deviation ng innovation, ito po, sa uh, as emerging and developing country, ang liit ng ano natin, 'di ba? Kasi napakalimitado natin eh. Oh. Mag-i-invite nga tayo. Alam niyo po, yung pag-i-invite, hindi po yun nakakadagdag. Kasi titignan po dito, anong impression nila sa Pilipinas? Hindi pala investment, tawag dito, friendly ang saligang batas ng Pilipinas. So dumadagdag patuloy ito doon sa negative impression, 'di ba? So dapat talaga natin dito ay buksan natin ang ating saligang batas, yung restrictions doon sa economic provisions ay tanggalin ang 60-40 para pagka tinignan nila Pilipinas, titignan nila yung mga pundasyon ng ating batas, which is the Constitution, makikita nila, oh, ano na to ha, foreign direct investments na to. O, tignan nyo ang Singapore, wala silang mga natural resources, hindi katulad ng Pilipinas. Pero tignan nyo naman, napakaunlad nila, 'di ba? O, puro sila ano ron, FDI. Wala silang mga natural resources. Kaliit-liit pa nga ng lugar nila. Pero ang kanilang ekonomiya, kayang-kaya tayong lamunin, 'di ba? So anong pinagkaiba natin? Polisiya, yung mga innovations, yung mga pagbabago na adapted sa makabagong panahon. Palagi silang gano'n na merong best practices. So yun po ang kailangan natin, okey? Hmm, tignan mo ng China ang haba, grabe mang-akit. Inyo parang ano, inyo na China, bumalik lang kayo rito sa'min. Isipin niyo 'to 'no, hmm. Kung walang ibang issues, malamang sa malamang ang China dudumugi ng mga investors. Ang Pilipinas na halos walang pinagbago, lang dadaan-daanan lang tayo. O tignan niyo naman ang Malaysia, pumapangalawa ang India, 'di ba? Malaysia, Thailand, Vietnam, the Philippines, Cambodia negative paurong. Hmm. Mongolia, 'di ba? Sabi nga nito ni Congressman El Rey ng Bicol, 8.9 billion pesos po no, yung halaga ha, na pagbagsak daw po ng foreign investments. Bakit? Unang-una, yung mga pagpasok ng mga dayuhang mangangalakal sa Pilipinas, hindi po talaga natin ito mapipredict na, "Uy, meron tayong 10, next year 20 naman." Hindi. 'Di ba? Kasi iba-iba sila ng trip. Paano kung yung mga pumunta rito at sumilip sa lagay ng investments environment, ng foreign investments environment sa Pilipinas, nakita nila na, ay pangit, dadala tayo ng investment, iba magma-manage, ayoko na, 'di ba? Ang problema pa, impressions last. Nagtatagal 'yan. Oo. Kaya nga sabi ng El Rey, well, gano'n naman pala. Kumbaga, this is the justification kaya mas dapat lalong isulong ang pagbabago ng economic provisions ng ating saligang batas. 'Di ba? Sabi niya, ang pagbagsak ng foreign direct investments inflows ng dalawang magkakasunod na taon ay sapat na umanong batayan upang aprubahan ng Senado ang economic charter change. 'Di ba? Tama naman eh. Oh, ng mga senador, again, hello, kamusta? Wala pa rin ba kayong malasakit sa mga Pilipino, 'di ba? Eh, eto, kaya nga sinasabi nito ni Garbin, ah, ang mga mamamayan, magkakaroon naman tayo ng sapat na panahon, 'di ba? Which is, pabayaan muna yung proseso na umusad ang, na matrabaho na yung pag-aamyenda ng saligang batas, and then hayaan ang taong bayan, tayo, kami, 'di ba, na magdesisyon pagdating sa plebisito. Hmm.
At hindi po dapat tayo dinadaan sa mind conditioning na mga katulad nitong nagka-leche-lecheng survey nitong ng False Asia. 88% ang ayaw, anak ng baka, pero naniniwala sila na may magandang maidudulot ang pag-alis ng mga restriction sa ating constitution sa economic. Napaka-inconsistent. Dahil hindi naman mangyayaring mawala yung economic restrictions, yung restrictions doon sa mga economic provisions without amending the Constitution. Di ba? Hindi po pwedeng sabihin niya na na meron naman tayong mga batas. O, meron tayong mga batas. Pero ang problema, lahat po ng batas natin para dyan, nakatali lahat yan sa 60-40. Walang batas that can go beyond the 60-40 provision. Katarantaduhan. Dahil kung totoo po yun na po pwede, sana nagmaterialize na itong mga FDI natin, maski nung panahon pa ni Gloria Arroyo, ni Pinoy, di ba? Noon pa sana. Kaso hindi. Napakaliit na halaga lang ang nagmamaterialize so far kasi nga, hindi yun po yung industriya na hindi naman saklaw ng 60-40. Ang hinihingi rito na kapag kasaklaw ng 60-40 at hindi naman involved ang national security, di pagbigyan natin, 'di ba? Para magkaroon ng mga oportunidad rito sa Pilipinas. Hmm. Ito naman si Harry Roque, pambihira, ikinatutuwa pa na ganito ang kalagayan ng ating bansa, 'di ba? Alright, so again, ulitin ko lang, para sa akin po, dapat po na matuloy ang amyenda ng saligang batas nang sa ganon, gumanda po ang imahe natin para dito naman po sa Global Opportunity Index, umangat naman po tayo mula po rito sa ranking na pagiging 91 at may tendency pa na tayo na po ang bumagsak sa panghuli. Parang parang yung sa Department of Education lang. 'Di ba? Ranking natin. Lamang lang ng konti 'yun, pang-anim tayo sa kulelat. 'Di ba? Para umangat 'yan. Para hindi na ho maiimpyerna eto hong si Harry Roque. Sabi nga niya rito, ang bagong Pilipinas, kulelat pa rin sa Global Opportunity Index sa kabila ng sandamukal na pagbiyabiyahe ni PBBM. Good job dahil mas mababa pa rin ang Cambodia. Soon, tayo na ang magiging pinakakulelat. Parang kinikilig pa no? Give it another 6 months. Hurrah. 'Di ba? So dapat po, mga senador, kung kayo po ay kaisa ni Harry Roque sa kanyang ganap na kaligayahan na dito nga po talaga sa Pilipinas, bawal ang umasenso. Dahil pag merong pagkakataong umasenso, meron tayong mga senador na kontra. Dahil sila po, ang mga lintian na yan, sila po ay mga milyonaryo, mga multimillionaire and multibillionaires pa nga po ang iba sa kanila. Diba? Kaya kailangan So panawagan po sa mga mambabatas natin, maawa naman po kayo sa ating mga Pilipino. Ituloy niyo po yung amyenda nang sa ganon hindi po sila uuwi rito na bugbog sarado kung buhay man, 'di ba? Kung di bugbog sarado, baliw na sa hirap na dinanas. At mabuti nga po, salamat sa Diyos, dahil hindi lahat na mga OFWs ganun ang dinadanas. Pero tong mga dumanas, 'di ba? Hindi siguro mangyayari 'yan kung merong mga oportunidad rito sa ating bayan. Kaya please lang mga senador, na masyadong mga magagaling, maawa kayo sa kanila. Aalis ng ating bansa dahil sa kahirapan at pangarap na magbago ang buhay nila. Dapat po pag umuwi ng Pilipinas, hindi po sila nakamaleta. Okay? Harry Roque, sana ho naiintindihan yung maigi ang inyong kagalakan na mababa ang ranking natin.
Try nyo kayang kayo ang ilagay niyo yung sarili niyo diyan sa loob ng maleta na may bulak sa ilong, 'no? Ay naku, mga walang malasakit sa bayan.